Gagawin nyo, maglalagay ako ng exact value ha. Okay, ready? Okay, so ang case natin is case 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to do the case 1 and you're going to make 2, 3, 4, and 5. Case 1, object is beyond C. Ibig sabihin, lampas sa C. For us to have the same answer and accurate answer, I've already give a given. So ang given natin, ang height ng object na gagamitin mo lagi is 2 cm. Dito, sa case 1, ang distance ng object mo ay 17 cm. Okay, 17 cm. Now, what are the conditions? The center of curvature up to the vertex must be 15 cm. And the focus to the vertex is 7.5 cm. So, here on the board, ang gagawin ko, naka-times 2 ako. Bakit times 2? Para lumaki. Pero dyan sa papel, susundin nyo yung mga measure na nakalagay na to. Malinaw po? Okay. So, first, I'm going to make my C to V, and that is 15 cm. So here I'm going to make it doubles, doubling ko. So ito yung 0 and magpo-40 ako. Lalakihan ko yung akin, ano? Pero sa inyo, sundin niyo yun. Next, kung ito ay naka-40, so ang aking F to V kalahati ko, which is dito, no? Ayan. So susundin niyo 15 and 7.5. This is the vertex. This is your F. And this is your C. Malinaw? We're in C to V, 15 cm. And F to V is 7.5 cm. Now, gamit ka ng compass. Ako walang compass ako, kaya ito gagamitin ko, ha? So kayo, compass ang gamitin nyo para mas accurate. So saan nakalagay yung needle ng compass? Kay C. Malinaw? And then yung compass mo sa nakatutok, dun sa V. Okay, like this. And make a semicircle for the representation of our mirror. Like this. Okay? Ayan ha. So use compass. Next. Measure your object. Ang object ko, ang sabi ko ay nasa 17 centimeter layo. So magmula dito, ayan yung layo ko. Maybe mga ganyan, ano? 17 centimeter. Okay, like this. So, ito yung aking pinaka-object. Pili ka na ng object mo. Pwedeng candle, ball pen, or anything. Okay, pinili ko ay I think ang akin na lang yung candle. Like this. Ayan. Ayan. Kandila na lang ang gagamitin ni sir. Okay? Then now, next, draw a line. Laki naman ng kandila ko. Teka. Titan lang natin. Kasi 2 cm lang, tama? Okay. 2 cm lang. Sukatin niyo yung height. Dapat 2 cm lang. Ayan. This is my candle. Okay? Now, kung yan ay 2 cm, dapat sumukat ka rin sa kabilang side ng 2 cm. No? So, susukat ako sa kabilang side ng 2 cm din. Para saan? Para magawa ko ng parallel line kay principal axis. Parallel line. So, patulong ako sa kabilang side, amang yung katulong-kulong nakaraan, pakihawakan. Visit ka ng konti para makita ng ating magagandang audience. Draw a straight line na tatama sa ating mirror. Ito, guide ko lang to. Para saan? Para sure na 2 cm din yung taas dito sa side na to. Malinaw? 2 cm din doon. Malinaw? And then next, draw another line na magmula dito sa mirror, tatama kay focus. Hawakan mo, amang. Ayan. Make sure na saktong-sakto yung tama ng line mo. Para yung sagot mo is tama, ha? Kasi pag di sumakto yan, ayan, like this. Pag di sumakto yan, mamamali ka. And put an arrowhead and label this as ray 1. Okay? Next ray. Mula doon sa point again na yun, ng ating object, tatama ka agad kay F. Pakihawakan, anak. Itapat mo yan. Tatama kay F. Ayan ha, kay F. Mula doon sa pinakadulo. Like this. Okay, babang pang konti, malaki yung chop ko. Iangat mo, hindi mo sa chop. Iangat mo pa. Nakaligid na. Okay, so draw another line. Ayun, tumama. Dito tatama, ano? And then, to make sure na parallel yung gagawin mong line, sukatin mo yung naging height mo dito. Ano yung naging height mo dito? Ayan, ito sa akin ay 5.5 ano? 5.5. So gagawa ko sa kabilang side ng 5.5. Like this, ayan. And then, tapat mo doon. So sinukat mo at saka dito sa line na tumama na to.
Okay, ayan ha. And then draw a straight line again. Straight line. Like this. Okay? Ayan, tumama naman. Thank you. And this would be your ray number 2. Ray number 2. Ray number 3. Pag mula doon sa point mo gano'n, tatama dito sa, dito no? No, tama? Okay, hawakan mo ma'am. Sa dulo, tatapat natin dito. Buka mo konti. Ayan. Ayan, tatama na siguro siya doon, ano? Sapol ba, no? Sapol, ano? Sapol yung ating guhit dito, no? Nakita nyo yung guhit na yun. O, palatandaan na tama ang ginawa mo. Ano nakita nyo yung intersection ko? Yung ray 1, ray 2, and ray 3. All of the 3 lines connects. Tama? Mali yan kapag ang nangyaring connection mo ay nakabuo ng triangle. Ibig sabihin, ulitin mo na mali ka. So, lapis lang muna ang gamitin nyo. Malinaw? And draw your image now on this connection. Dahil nasa ilalim yan, ang image mo ay nakabaliktad. Tama? Nakabaliktad yung ating kandila. Okay po? And then, write the answer. So, your answer, ilalagay mo ngayon dito, ano yung naging height ng image. Ano yung naging distance ng image. And then, ano yung lost? Ano yung lost? Location, orientation, then size, then type. Okay. So, dito muna tayo sa height ng ating naging image. That is 5.5. So, ang height ko ay, and then the 5.5 ang lilitaw sa inyong height. Malinaw? Kasi ano sa inyo? Maliit. So, kung naglagay ako rito ng 8, naging 5.5, ano mangyayari ngayon dito? Lumiit siya. Tama? So, approximately, magiging sagot mo dyan, nasa mga 1.5 siguro. cm. Mula dito, 1.5 cm. Ano yung distance ko? Approximately, kung ito ay ito ay 15, tama? 15? So, kung susukatin ko yan, siguro mga nasa lang to. Ang distance ko ay around 13 centimeter. Malinaw? Bakit 13? This is 15, tama? Oh, hindi naman nakalating kay 15, tama? So, sukatin nyo na lang. Mula dito sa V, gano'n siya ka? Layo. Okay po? Okay po. And then, ano yung location ko? Saan siya natagpuan? The image is found between C and F. Kasi nasa pagitan siya ng C and F. And then, ano yung orientation natin? Upside down. Or pwede na rin yung word na inverted. Okay? Ano yung size? Lumiit siya, no? From 2, naging 1.5. So, this is diminish. And then lastly, anong type natin? Real. Real kapag ang nabuong image nasa harap ng mirror. Pero pag dito na po, that is virtual. Malinaw po? Klaro? Okay, now, ang gagawin nyo ngayon is yung case 2, case 3, case 4, and case 5. Ano ang gagamitin mong HO? 2. Ano ang gagamitin mong DO? So, ang magbabago lang dito, puro DO, tama? So, sa case 2, ang DO mo ay magiging 15 cm. Dito ka na kasi nandun sa may pinaka C. Malinaw? And then, case 3, case 4, then case 5. Okay? Malinaw? Stop mo.